Please be seated. Please be seated. Father Ron, at saka yung kanyang kasama si Father Ryan. My dear brothers and sisters in Christ, I'd like to thank Father Ron for inviting me to his new parish. And from the looks of it, Father Ron has assignment in coming here. And I'd like to thank him for inviting me on this very great feast of Our Lady on the day of her Assumption. And it is just right that a parish whose patron, whose titular is the Immaculate Conception, should celebrate the great feast of our Mother like today. That Mary was assumed into heaven at the end of her earthly life is a dogma of faith that all of us Christians and Catholic Christians are supposed to assent and believe. Kaya tawag po natin sa kapisahang ito ang hindi yung pag-akyat ni Maria sa langit. Hindi. Kundi iniakyat si Maria. Which means that it is a privilege. It is a grace given to her. Not a right, because she is the Mother of God. No. But this dogma of our faith underwent a development. Hindi ko kagad nahwari ng mga Kristiyano si Maria iniakyat sa langit. No. In the 6th or the 5th and 6th century, malakas na ang pagtiwala ng mga Kristiyano, lalo na in the East. The 5th and 6th century, this feast was called the Dormition of Mary. Ang paniwala nila noon, si Maria sa katapusan ng kanyang buhay ay natulog lang. At doon, sa kanyang pagtulog, ay iniakyat na siya sa langit ng mga anghel. Natutulog lang. May mga tao tayong nalalaman at nakikita na natatapos ang kanilang buhay sa kanilang pagtulog. Ang ganda ng kanilang tulog at hindi na sila nagising. At nang magising na lang sila'y nasa harapan ng Panginoon. Such was the original tawag ng mga naniniwala, the Dormition of Mary. Another word for this was the passing of Mary from earth to heaven. At the end of her life, maski ngayon tinatawag natin ganyan. Ang isang taong namatay, he passed over to eternal life.
And that is the way they express their own faith in the early Christian faith on the ascension or assumption of Our Lady. Si Jesus umakyat, si Maria iniyakyat. Yan. But on November 1, 1950, dinedeklara ng ating Santo Papa at that time, Pius XII, na ganito ang kanyang pagkasabi: Mary, at the end of her earthly life, was assumed body and soul into heaven. Ganda ng pagkakasabi, body and soul. At tama nga lang, sapagkat yung katawan ni Maria ay katawan na pinaglihi na walang kasalanan at nabuhay ng kalinisan sa mundong ito. Kaya tama lamang nakunin din siya sa langit ng kanyang anak. At sa unang pagbasa parang mayroong pagpahiwatig tungkol dito, ang laban ng kasamaan ng dyablo at ang kabutihan at ang gusto ng dyablo sa Book of Revelation in the first reading, gustong kunin at agawin ang anak ng isang babaeng na gustong kunin sa loob ng kanyang tiyan. Pero siya ay hindi pinahintulutan na ganyan mangyari sa kanya. Ang ating banal na kasulatan ay mga pahiwatig lamang tungkol sa ating pinaniniwalaang pag-akyat o iniakyat si Maria sa langit. At itong kapistang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay tanda ng isang promise ng Panginoon. Tanda ito. Ganyan din ang mangyayari sa atin lahat. Yung katapusan ng buhay ni Maria, yan din ang magiging katapusan. At yung kanyang pribilehiyo ay tanda lamang ng ating sasapitin sa katapusan. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon, ang langit ay parang ating makakamit lamang sa katapusan ng ating buhay. Ngayon, pinaalalahanan tayo ng ating santo at ng simbahan ngayon. At dito, makikita rin ninyo na maski na sa ganitong mga paniniwala ay nagiging lalo kaintim ang paniniwala ng simbahan. Na mayroon development din sa ating pagpunta sa langit. Ngayon pinaalala sa atin ng inang simbahan, lalo ng ating Santo Papa ngayon. Gawin na natin ang ating mundong tinitirahan ngayon. Umpisa ng langit sa buhay na yung tao. At yan ay ginagawa natin sa bawat
gawain, profession mo, o anong gawain. Magtatag ka man ng isang pamilya, inuumpisahan mo ng langit sa lupa. At yan ay pinaalala sa atin, umpisahan natin ang ating langit dito na sa lupa. Sa paggawa ng maayos, pag-intingin natin ang ating buhay dito sa lupang ibabaw na ito. At ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, ang tao ay inilalang ng Panginoon at linikha. Sa una sinasabi natin, para magsilbi sa kanyang kapwa-tao. At tama po yan. Pero ngayon may dagdag. Hindi lamang pagsilbihan ng kanyang kapwa-tao. Na parang yan ang katapusan ng ating buhay. Kundi, ayusin at pagandahin ang ating kapaligiran. At unti-unti, yung mga binigay sa atin ng Diyos, lahat ng tao na nilikha ng Diyos at nabubuhay dito, gusto ng Panginoon na meron siyang kahati sa kanyang mga nilikha. Kaya, gusto ng Diyos ng lahat ng tao ay may kanya-kanyang sariling solar. Naaayusin, pagagandahin, pagkat yan ang kanyang paligid. At yan ang kanyang gagawin. Umpisa na ng langit. At sa bawat profesyon natin, bawat isa sa atin na nakapag-aral o hindi nakapag-aral, meron siyang misyon para ayusin ang mundong linikha ng Diyos na nasa paligid natin. Ngayon ang tawag ng ating Santo Papa sa mundo ay, o sa ating kapaligiran ay mundo natin. Yan ang mundo. Doon tayo nakatira. At yan ay ayusin natin at sa ganyan ang ating lupa at mundo'y nag-uumpis na ang langit sa mundong ibabaw pa ito. And that is a mission for each and every one of us. My dear brothers and sisters, ito ang ibig sabihin, palagay ko ng Assumption of Our Lady. No? Si Maria ay iniakyat sa langit sa katapusan ng kanyang buhay. Yan din ang magiging buhay natin. Yan din ang ating ginagawa ngayon. Ang mga pamilyado dito sa atin, turuan at ayusin ang pamilya. Yung mga, kung ano ka, doktor ka, o wala ka mang pinag-aralan, gagawa ka ng mabuti para ang mundo ay mas maganda. Ngayon, sinasabi sa atin ng ating, linisin natin ang ating paligid. At kayo pinapakita ngayon sa mga karanasan natin. At itong ating karanasan na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay pinapakita na kailangan nga natin alagaan ang mundo. At sa pag-alaga natin, pinagkaganda natin at inaayos para dito pa man din
mabuhay na tayo ng matahimik. At wag tatapos ang buhay na tahimik at masaya sa tinatawag nating langit. At yan ang ating karanasan ngayon. Ngayong mga araw na ito ay meron pong mga news. Dami nagkakasakit. Leptospirosis. Ano mga kunya? ASF. Ano yan? Palatandaan na tayo ay hindi maingat sa ating paligid. Noong Hulyo, ilang buwan lang, mayroon ng ASF, African fever sa mga baboy. At anong ginawa natin? Ang ating Bureau of Health nagsabi, yung mga namatay at yung mga maapektuhan ng African fever, swine fever, ay ilibing. Inilibing natin, napakababaw. Dumating si Karina, nabungkal ang lahat ng yan at kumakalat ngayon. Ibig sabihin nito, ang mga nilikha ng Diyos pala ay ating, pagkatapos na magsilbi sa atin, mga halaman, mga punong kahoy, pagkatapos na magsilbi sa atin, kung sila ay sa plant kingdom, ang pagtapon sa kanila ay konting, ano tawag doon? Konting lupa at sila'y magiging lupa na. Yung mas mataas na mga nilikha, katulad ng animal kingdom, hindi yan sapat. Kailangan, pagkatapos na magsilbi sa atin, kinain natin, at nagsilbi sa atin, ilalagay natin sila. Katulad ng tao, hindi sapat na tabunan lamang ng konting. Kailangan ilibing. At tayo mga tao, mga minamahal kong mga kapatid, pagkatapos tayo makapagsilbi, paano tayo i-dispatcha? How shall we be disposed? Hindi sapat na ilibing sa lupa, sinesemento pa. At ngayon, parang ganyan na rin ang nangyayari. Kailangan incinerator, kailangan sunugin. Mga minamahal kong mga kapatid, para ang bakterya, ang nakumakalat, na siyang sanhi ng sakit ay ating makontrol. At ito'y parte ng paggawa ng langit dito sa lupa. Pero tandaan natin, hindi nagwawakas dyan ang ating responsibilidad at assignment. Pag tayo ay naging nabuhay ng marangal, inaayos ang lahat ng mga nilikha. Lalo na, maski na yung mga bigay sa atin ng Panginoon na ating sariling atin. Yan din ay kailangan nating ayusin para gumanda ang buhay natin. Dito sa lupa, at ang langit ay parang
bagong lupa at bagong... Parang automatic na mangyayari ang bagay ng langit. Kapag ka ikaw na nilalang ng Panginoon, ay nagpakatao at nagsilbi, hindi lamang sa iyong kapwa-tao, kundi sa iyong, sa paligid, sa bahay natin, na mundong tinatawag natin, na nilikha ng Diyos, na ating bahay, ayusin natin, pagkat eto ang umpisa ng langit ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang aking mensahe sa inyo ngayon. Si Mariang iniakyat sa langit. No? Nabuhay ng malinis at marangal na tao hanggang sa katapusan. At ano ang kanyang napala? Binuhat siya para makasama ng Diyos. At ang kanyang nangyari sa kanya, tanda rin na mangyayari sa atin, bawat isa sa atin. Tayo rin ay padulong papunta sa bayan na talagang bayan natin na tinatawag na langit. Pero may assignment tayo. Huwag niyong antayin sa katapusan niya. Gawin na natin na ang buhay natin ngayon, mag-umpisa na ang langit ngayong pamangan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang ating kapistahan, ipinagdiriwang ngayon. At sana maging tanda ito na tayong lahat ay tinatawag din kung saan si Maria naroon ngayon. Amen.